Uulitin ko po, gusto nilang buwagin at tanggalin ang boses ng Senado samantalang hindi mabilang ng mga landmark legislations na tinrabaho ng mga miyembro ng Senado. Uunahin ko na po kayo, Senate President, yung Bangsamoro Organic Law. Kung wala po kayo, hindi ko kayo nagsulong nito, hindi ko magiging batas ito. Si Senator Loren Legarda, kung hindi pinangunahan itong Clean Air Act, Clean Water Act, Ecological Solid Waste Act, may mangyayari po kaya? Si Senator JB, kung wala, may Universal Healthcare Act kaya? Si Senator Risa, kung wala, may Expanded Maternity Leave Law kaya? Mr. President, si Senator Angara, meron kayang Tatak Pinoy, may Regional Specialty Centers. Si Senator Binay, meron kayang Expanded NIPAS Act, Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Si Senator Alan Cayetano, meron kayang Good Manners and the Values Education Act. Meron kayang Bayanihan to Heal as One Act. Meron kayang Bayanihan to Recover as One Act na isinulong ni Senator Alan Cayetano. Si Senator Pia Cayetano, meron kayang Reproductive Health Act, may Cheaper Medicines Act, meron kayang Sin Tax Reform Law, etc. Si Senator Bato, meron kayang BFP Modernization Act. At just recently, itong PNP Reorganization Act. Si Senator Jinggoy, kung wala, meron kung kaya itong Strengthening Professionalism and Promoting the Continuity of Policies and Modernization Initiatives in the AFP. At higit sa lahat, mamaya itatakel na natin yung pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Kung wala si Senator Win, meron kayang Excellence in Teacher Education Act. Kung wala si Senator Bongo, meron kayang mga malasakit center sa Pilipinas. Kung wala si Senator Grace po, meron kayang amendments to the Public Services Act. Kung wala po si Senator Bong Revilla, meron kayang Teaching Supplies Allowance Act. Wala si Senator Tolentino, meron kayang resetting itong mga nangyaring kailangang eleksyon at itong mga paglilitis at pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya na nangyayari sa ating bayan. Kung wala si Senator Amy Marcos, anong kayang amendments to the Foreign Investments Act? Mr. President, I can go on and on and on, Mr. President. Kung gaano karami ang tinrabaho ng inyong Senado, hindi para sa personal na interes, hindi para lumawig ang aming mga termino, hindi para lumaki ang pondo na aming kailangang hawakan. Mr. President, Ginoong Pangulo, patuloy po akong nagdadasal. Patuloy kong ipinagdadasal ang ating mga kasamahan sa Kamara de Representantes. Lalo na po si Ginoong Zaldico. Mr. President, kung ayaw niya pong maniwala sa akin, i-quote ko na lang po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez, "Don't throw stones if you live in a glass house." Yan po ang sinabi ni Speaker. Sana po marinig po ng ating mga kasamahan. Pinapanalangin ko po na bigyan tayo nawa ng Panginoong Diyos ng lakas, talino, maging kakayahan para magpatawad, Ginoong Pangulo. At pagtuunan ng pansin higit sa lahat, ano po ba ang tunay na kailangan ng bayan ngayon? At ipanalo natin ang taong bayan. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin kung sinong mas magaling, kung sinong mas magandang lalaki o kung sino man ang mas mayabang. Hindi po ang mabaho at pekeng People's Politicians Initiative ang kailangan ni Juan de la Cruz. Sa tindi po ng kahirapan, sa tindi ng traffic, sa tindi ng gutom, hindi po PI ang kailangan. Ang kailangan po, Mr. President, ni Juan de la Cruz ay pambili ng gamot. Kailangan po niya ng pagkain sa hapagkainan nila. Ang kailangan po niya ay dekalidad na edukasyon. Ang kailangan po niya ay trabaho at magandang kita. Nawa, Ginoong Pangulo, matuldukan na ang mabaho at pekeng People's Initiative. Marami na pong nagawa ang inyong Senado, pero kulang pa. At alam ko po, bilang miyembro ng institusyong ito, na marami pa tayong magagawa
para sa bayan. Kaya magtrabaho po tayo. Maraming salamat, Ginoong Pabulo. Mabuhay ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat, Senator Joel Villanueva. Session suspended for 1 minute.